Yo, what's up? It's your boy Hero Plays nga pala. At for today's video guys, I'm gonna guide you kung paano mag-set up ng OBS Studio sa pag-stream guys. So kaya pag-record. No? So, kung hinihintay nyo, let's go! At so ayun guys, nandito na tayo sa ating OBS Studio. Kung makikita nyo, ano ng ating OBS Studio guys. At ito ang pinaka-latest na version ng OBS Studio is 29.1.3. At sa mga magda-download dyan at gusto mag-stream at gusto mag-start na pag-stream, panoodin nyo to. But before we start guys, don't forget to like and subscribe our YouTube channel guys, and also ring the bell para notify guys sa another video. Let's go! So first things first is punta muna tayo sa settings ng ating OBS Studio. So, dito sa general settings natin is default lang siya, no? Sa mga magda-download at magbagong download is, ayun, default settings lang siya guys. Huwag yun ang gagalawin to. So, alis na tayo dito. Punta tayo sa stream. So, kung gusto nyo naman mag-stream gamit ang Facebook Live, YouTube, Twitch, ayan, mga iba pang platform, TikTok, Facebook Live. So, you just need a stream key guys. Pupunta lang kayo sa iyong profile o kaya Creator Studio para mag-live at makuha nyo yung stream key. So go live lang tayo guys. Go live, then go live. And same lang naman siya sa page and account. Page and Facebook account. So stream key guys, ito ang ating stream key. Ayan, stream key. Walahin natin Ayan ang ating stream key guys. So copy lang natin yan. Then punta tayo sa advanced setting. Mas okay kung naka-check tong persistent stream key para isang stream key na lang. Di na kayo magka-copy paste. So punta tayo, balik tayo sa studio settings. Then copy paste na natin yan. Then apply. So pwede na kayo mag-stream guys. Click start streaming na. Pero bago kayo mag-start streaming, punta muna tayo sa output para i-ayusin ang inyong settings sa pag-stream. Also, para din iwas FPS drop to sa mga low-end PC, mid PC, yan. Iwas FPS drop to guys. So, by the way, kung hindi nyo natanong, ang FPS ang FPS, ang specs ng aking system unit ay ito. So, next is proceed tayo sa ating output. So sa output naman natin is naka-simple mode lang tayo. Sa my opinion guys is mas good sa akin yung naka-simple mode lang. At ngayong version na OBS Studio, no, mas na good ako sa simple mode. Wala lang, share ko lang. Pero kung gusto niyo mag-advance guys, pwede kayong mag-advance mode. Lalo na sa mga gusto dyan. Ayan. So papakita ko muna sa inyo kung gusto niyo mag-simple mode na kagaya ko is meron tayong 4,000 video bitrate. Ayan. Ang 4,000 video bitrate ko. Mas goods na siya for streaming lalo na sa mga nagla-live. Sa mga viewers din, mas good siya panoorin. Hindi siya nagko-cost ng loading sa ating mga viewers. Lalo na kung medyo mahinang kanilang Wi-Fi o yung kanilang data. Hindi rin siya masakit. Pero ano naman, di ba? Gusto mo nang malinaw, punta ka na sa 6,000, no? Pero kung hindi ka pa level up sa Facebook, dito ka muna sa 4,000 o kaya 3,500. Ayan. I recommend 4,000 to 4,500. Pero kung gusto mo 5,000, mas goods kung may mas mabilis kang internet. So, next natin is audio bitrate. So, 120 light ang ating settings. Ayan. Then, video encoder. Sa audio bitrate pala guys, is kung gusto nyo ng mga malulupit na bass, mga may malakas na maganda yung tunog, no? Kung narinig nyo sa mga headphones nyo is 160 na kayo guys. Okay, 192. Ayan, sa mga magaganda yan. Pero down mo na sa 128 video para FPS drop. Sa mga low-end PC dyan. Ayan. So, video encoder guys, hardware lang tayo. So, dahil naka-base ang video game natin sa CPU based game kasi Valorant ating game. Naka-CPU based game siya. So, ang ine-encode ng ating pag-stream is yung ating GPU. Para hindi FPS drop. So, encoder preset lang natin is balance, no? And
papakita ko naman sa inyo ang advanced. At ngayon guys, nandito tayo ngayon sa advanced mode ng ating output. Ayan, sa mga mag-a-advance at gusto mag-advance, advance yarn, advance mag-isip. Mas better kung CBR lang tayo kasi ito yung alam nyo na, default ng ating pag-stream na bitrate. Ayan, rate control. So, ang taas nito 4,002, 42,000 kbps, no? Ang ano lang natin yan is mas goods kung 4,000 lang natin, guys. O 4,500 yan. 4,500 kbps. So, key frame interval natin is default natin at ang ginagamit ng halos kadalasang streamer ay 2 second. So, preset natin quality over quantity, charot lang. So, quality, yung ating linaw ng magiging natin. So, for me, is balance lang tayo, no? Preset natin. Gitna lang tayo, guys. So, high natin yan. Baseline gusto nyo mag-main. Profile lang yan, guys. Picture nyo lang, charot. Hindi, high. Kaya main natin yan. Pero mas good sa akin yung high. Ayan, try my settings, guys. Then, apply natin yan, guys. No more sa max B-frames. So, ito, naka-encode yung settings tayo ng ating CPU. So, mga, tawag dito. Ayan, naka-CPU tayo, video encoder. Pero, kung mag-hardware kayo GPU, pwede yung palitan niya ng hardware. So, ayan, naka-160 tayo dito audio. Yan ang default audio ni OBS, guys, 160. Pero, gusto nyo babahan pa para iwas FPS drop. And also, replay buffer. And sa mga gusto kumuha ng clips, gusto nyo makuha yung inyong clips, and replay buffer, guys. Pwede enable yan, and then maximum, yung parang playback time ng inyong live stream, guys, video. And also, yan. Nakita nyo nating advanced setting. Let's proceed sa ating video. So, sa video natin, guys, is base. Ito yung base resolution natin, yung native resolution ng ating PC o kaya monitor, guys. So, 1920 by 1080p. Yan, sa mga kung ano yung inyong native resolution ng inyong PC, ayan, mag-base lang kayo dun, guys. So, para makuha ang inyong resolution, punta lang kayo sa inyong display settings, then display resolution, and yung recommended. Ayun ang inyong native, guys. So, yung output scale na natin is same as sa ating base resolution kasi mas malinaw, mas maganda. Para iwas FPS drop. And also, naka 30 FPS na tayo para iwas FPS drop, guys. Yan, guys, kung makikita nyo is same base, same output, and also downscale filter is no downscaling required. So, kung may naka 720 lang kayo dito sa output is may pagpipilian kayo dito na tatlo is yung 16B, 32, and also 8 ata. Di sure Basta makikita nyo na yun, guys. Hindi ko kasi makita pag naka-record And also, let's proceed sa ating hotkeys. Ayan, gusto nyo ng hotkeys sa inyong mga transition sa stream na malulupit. Pwede nyong gamitin to, guys. So, next is, iwas na tayo sa accessibility. And, iwanan nyo na yun, guys. So, next tayo is yung ating advanced. Dito, guys, sa advanced is naka-normal lang tayo. Pero kung gusto nyo mag-above normal is mas good kung meron kayong magandang specs, no? And also, itong process priority niya is goods for mga viewers para kung they're experiencing FPS drop sa inyong live, no? Sila sa kanilang live ay sa kanilang pag-view sa inyong live naglalag kayo, mas goods kung i-above normal nyo para iwas lag din para sa kanila. Para iwas FPS drop. Joke lang, hindi iwas FPS drop yan. Mas lalo kayo maglalag dahil naka-prior ang inyong OBS Studio ay sa inyong game. So, mas okay sa akin, ino-normal ko lang siya dahil masakit. Bala na maglag dyan. Pero may mas maganda kayong PC, guys. Mas okay kung above normal. Yan, normal lang natin, guys. Para iwas FPS drop. And also, baba tayo dito. Ayan, stream delay. Kung gusto nyo, ayaw nyo may stream snipe. And dahil nakaka-visit mag-stream snipe, lalo na pag competitive ka, guys. So, automatically reconnect. Uncheck na lang natin yan. And also, yung ating network default, check na lang natin ang ating enable network optimization. Optimization. Ayan. Enable network optimization. Check natin yan. And uncheck natin also, guys, yung ating enable browser source hardware acceleration. Ayan.
Uncheck natin yan guys para iwas FPS drop sa mga mababang dyan, specs. Lalo na ako guys, mababa. So, apply lang natin yan guys. So, ayan. Full ng ating settings. So, let's proceed na sa ating setup ng ating source ng video. So, guys, pakita ko sa inyo, no, paano i-setup ang pag-stream dito. So, open natin ang ating Valorant. So, dito guys sa camera is punta lang dito sa plus. Then, video capture device and makikita nyo ng inyong mukha. Then, okay lang natin yan guys. Makikita nyo ng inyong mukha. Ayan. So, dito sa HD camera USB natin guys, hindi ka siya dina-default. Nagka-custom tayo by 800 by 600 para iwas FPS drop. So, yun ang ating ginagawa, no? Kasi, papalitin lang natin siya eh. Yan. Mas malaki ang ating game sa mukha. Mga mag-stream ng video game dyan. Pero, mukha lang naman i-stream nyo, mas goods kung doon na kayo sa device default ng inyong camera para hindi malabo. Ayan. Diba? Mali na tayo. So, balitin na natin yan. Then, open natin ang ating guys, Valorant. Ayan. Para i-capture natin to. So, ayun guys, nakikita nyo ang ating game agad, no? Kasi naka-display capture lang. Sa display capture guys, yung mismong kung ano yung nakikita nyo sa screen nyo is yun yung nakikita din ng OBS Studio sa kanyang screen. Ayan. So, nga pala guys, na-open na natin ang ating game. So, i-click lang natin ang ating plus add source. So, game capture lang tayo guys. Then, pangalan nyo na lang kung gusto nyo. Valorant. So, capture any full screen and click natin itong specific window. Then, yung Valorant. Ayan. Makikita nyo, diba? So, kung gusto nyo i-limit lang ang ating frame rate, ayan, pwede nyo uncheck yan. Para iwas FPS drop. So, ayan guys. So, punta na tayo dito. Nga pala, kung hindi nyo makita ang inyong mukha sa mga bago dyan na mag-install ng OBS Studio, baba nyo lang inyong Valorant guys. Taas lang ang camera. Ayan. So, open na natin Valorant. At ayan, nakikita nyo na ating game, no? So, pwede na kayo maglaro guys. At so, yun guys, hanggang dito na lang ang ating guide video sa OBS Studio version 2023. And also, sana may natutunan kayo guys. Sa mga bagong streamer dyan at mag-stream pa lang gamit ang OBS Studio, is mas better guys kung gamitin yung OBS Studio guys. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Peace out guys. See ya sa next vlog. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Also, like the video and ring the bell guys para notified kayo sa ating next na update. So, let's start. Punta na tayo sa ating browser guys. Kung ano man browser na meron kayo dyan, punta lang kayo dito sa Streamlabs at lagyan lang kayo sa inyong platform na pag-i-streaman. At andito na tayo guys. So, makikita nyo dito ang alert box. Ayan, punta lang tayo dito. Then, kung nakita nyo ng inyong settings, ayan, punta lang kayo dito sa ating copy. Ayan, copy lang natin ang URL ng alert box. So, balik tayo sa OBS. Then, browser, pangalan natin siya, alert box. So, copy paste natin yung dito sa URL guys. Ayan, meron na tayong alert box. So, try natin. So, test natin. Ayan, lumabas na ang ating alert box guys. Yan. So, sa widget naman guys, kung gusto nyo pa ng other widget, chat box. Yung chat box, ganun din guys. Same lang. Copy. Copy lang natin yan. Ang copy. Then, balik tayo dito sa OBS Studio. Then, browser. Pangalan natin, chats. Paste. So, ayan. Dito makikita nyo kapag nag-stream na kayo. Doon nyo siya ma-check. So, sa test stream pwede rin. Ayan, ganito yung demo ng chat box niya guys. Ayan. So, next tayo guys. Kung gusto nyo naman ng event list, no? Ayun yung pinaka gusto ko yung event list guys. Ayan, punta dito event list. Sa mga new follower nyo guys. New like, new share.
Copy paste lang natin. Event list. Ayan, lalabas yung list. Ayan, di ba? Nakita nyo. Lumabas ng ating event list. Ayan, meron na tayong overlay, alert box, event list, and also chats. Mas okay sa akin itong tatlong to. Itong tatlo lang okay na to sa akin. Para iwas FPS drop.